Go. Magandang araw sa inyong lahat. Una, ang paggamit ng gloves at kailangan munang mag-support sa ating kamay bago tayo humawak ng mga tools. Ating susuportahan ang ating mga kamay. Then, ang tuturo ko sa inyo kung paano gumamit ng tester. Ito yung tester natin. Naka-off pa yan o naka-off. Ngayon, pag tayo ay magte-test ng mga sirang mga tools, sirang mga bagay na mga pang-electronics, dito nyo po dadalhin sa ating ito po yung makaka-receive o ng sira o hindi. I-test nyo lang siya. Ayan, nakikita nyo. Kung nakikita nyo, ibig sabihin ng 00, ibig sabihin kung yun ay nakatutok sa mga sirang appliances or fuse. Kasi ang mga appliances natin may mga fuse yan. Pag siya pumalo ng nag-00 siya, ibig sabihin may sira. Then, pwede din to sa ating electrical, yung gamit natin sa kuryente. Dadalhin nyo sa AC. Yan. Para matest natin kung ilang voltahe ang lalabas dito, kung 110 o 220 volts. Pero ang gamit ng ating kuryente sa bahay ay 220 volts. Then, pag humina doon, yung 20 volts, medyo hindi gagana yung appliance natin. Manahin na yung kuryente. Ibig sabihin yung power. Then, kaya tayo may tester para matest natin lahat yung mga bagay na sira na ibang gamit ng mga appliances. Then, at electrical. Yung kung may power o wala. Ayan. Then, ang susunod natin kung paano tayo gumamit ng soldering iron. Ito siya. Ito. Then, at saka yung lead. Pero hindi natin muna isasaksak kasi baka gayahin nyo ako dahil hindi pa kayo marunong. Sasample ko lang. Kung ito ay may hinangang kayong pagduduktong ng wire, kunyari sample, hindi natin kasi pwedeng i-live to sa live na gamitin natin sa electrical na may kuryente. Then, ito yung lead. Kunyari, iduduktong natin to. Kunyari, nalagot nyo sa electronics kung nakikita nyo dyan sa video. Then, ito pong paggamit. Ayan. Yan, kung nakakita na kayo naghihinang ng soldering iron and lead, yan po dinidikit po. Pag yan ay mainit na siya, saka nyo siya ididikit. Yan, nakikita nyo yan. Yan ay uusok yan. Pero, hindi nyo nakikita na usok kasi hindi nakakabit to sa outlet. Kasi kaya hindi ko sinasaksak kasi baka gayahin nyo agad dahil hindi pa kayo marunong. Kaya medyo wala tayong power dito. Tsaka yung mga wire na dinudutong natin. Pero sa susunod, makikita nyo, ilalive natin yung pagduduktong, pagtest ng kuryente, pagtest ng mga sirang fuse sa mga appliances, ng mga sirang mga ibang mga capacitor, and yan ay makikita nyo ng live. Sa ngayon, wala tayong live na talagang gumagamit tayo ng kuryente, puro 00 tayo, ibig sabihin, wala. Then, natapos na tayo dito, ang susunod natin yung mga paggamit ng electric drill. Pero ito portable lang, di battery. Pero meron talagang electric drill na yung ginagamit about sa mga electrician. Pero sa mga electronics, siguro hindi nagamit, mas maliit dito. Ngayon, ang paggamit nito, ito ay portable, di battery, na 12 volts hanggang 18 volts hanggang may 24 volts. Then, ito 24 volts. Ito yung battery pack. Then, ito yung gamit niyan. Sasaksak nyo siya. Na, yan, nakita nyo. Then, makikita nyo siya, pag siya ay pinindot nyo, makikita nyo siya may ilaw. Ayan, naikot. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Nakikita nyo yan. Ayan.
Then, pagkatapos nyong gamitin, pwede nyo siyang tanggalin or hindi na. Napakita ko lang yung kung paano procedure ng paggamit ng electric drill. Then, kung kayo magtatanggal ng screw, ito yung Phillips screw na portable din na para dito sa ating portable na electric drill, portable, battery drill kung sa madaling sabi. Yan. Ayan po siya. Kung meron pong tornilyo, natatanggalin kayo yung mga screw, wood screw, etc. Ito po siya. Ito, yan. Nakita nyo kung naikot siya. Yan. Ang pantanggal ng o pagkabit ng mga wood screw and any screw. Yan. Yan. Kung nakikita nyo. Yan. Maraming klase nito. May flat screw, may Phillips screw, and ito pa ang iba na kailangan na pwedeng gamitin ito kung anong pyesa nang gagamitin ninyo. Meron yan kahit saan niya pwede kayong order o etc. kung kailangan ninyo. Then ito yung pala yung battery charger ng portable na battery ng drill. Pag siyempre pag nalobat yan, para din cellphone yan, pag nalobat kailangan i-charge nyo. Then, sa mga ganito kasing klase na portable drill, ito ay dalawa yung pinaka battery pack. Ito yung battery pack niya. Ito, dalawa to. Minsan, isa. Kung kayo nakakita ng isa o dalawa, okay lang yun. Hanggang tatlo. Okay. Then, okay na tayo dito. Pinakita ko lang sa susunod nating gagawin. Ilalive natin yan. Pagduktong ng wire ko, yung connection to lighting o etc. about sa electronics and electrical. Then papakita ko naman sa inyo yung mga tools na talagang hindi naman tong talagang standard na tools, pero ito ang ginagamit minsan ng mga electronics, yung mga maliliit na tools. So, ito yung long nose. Ito yung Phillips screw. Yan, kita niya, Phillips screw yan. Then, ito din ay yung flat screw. Sensya na kasi medyo kalawang ng paunti. Then, ito yung side cutter. Gamit din pwede din sa electrical, pwede din sa electronics, kung ano, yung mga gamit yan. Then, ang isa pa, ito pa, mga maliliit na mga tools for electronics. Yan, kung makikita nyo, mga flat screw, Phillips screw, at mga ibang klaseng mga tools din na maliliit na mga tornilyo. Pwede rin to sa mga cellphone. Karamihan ginagamit to sa cellphone at saka sa mga radio transistor pag nag-o-open ng mga maliliit na mga screw, kasi yung mga transistor natin tsaka cellphone puro may may mga maliliit na pino na screw. Then ito, alam niyo naman siguro ito yung electrical tape. Pwede din ito binabalot o nilalagay sa mga open wiring na nakikita nyo sa pag nakakita kayo ng wire na talop. Ito yung ginagamit, ito yung electrical tape. Gamit to lalong-lalo ng mga electrician na katulad ko. Then gamit din to ng mga electronics. Pero sa karamihan sa mga electronics ay soldering iron and lead panghinang. Pero ang ginagamit din ng mga electronics kasi ay yung tube na iniinit. Hindi ko lang mapapakita pa ulit sa inyo, siguro sa susunod na ulit na session natin, kasi ito parang same lang muna to. Papakita ko sa inyo lahat yung mga connection, at pwede nating isama din yung electrical sa power lighting, and tsaka yung sinasabi ko sa inyo mga electronics na nasira na mga capacitor, etc. ng mga transistor, ganon, at mga fuse. Yun lang, at magandang araw sa inyong lahat at mabuhay tayo.